Huwag na tayong mag-intro, diretso na tayo sa kwento. Para sa inyo to. Nagkakagulo na ang mga tao sa squatter area. Malaki na ang apoy ng mga oras na iyon na tumutupok sa isang bahagi ng kilalang mayamang lungsod. Kanya-kanyang takbo, sigaw at hakot ng mga maisasalbang gamit ang mga residente. Ilan sa mga kababaihan ay noon lamang natutong magdasal. Makailang beses nag-antanda ng krus habang binabantayan ang mga nag-iiyakang mga batang katabi ng mga nakabalagbag na gamit sa daan. Ang mga kalalakihan ay pabalik-balik sa pagtakbo. Bitbit ang kanya-kanyang balde ng tubig at umaasang mapapatay ang apoy sa kanilang pagsasaboy dito. Kasabay ng pagsambit ng lahat ng murang alam nila. Lagpas isang oras bago dumating ang mga bumbero. Naapula ang malaking apoy na tumupok sa lahat ng kabahayan. Walang itinirang bahay ang nangyaring sunog. Galit ang mga mahihirap na residente, pero hindi sila makapagreklamo. Anong laban nila? Hindi naman sa kanila ang lupang kinatitirikan ng mga bahay nila. Kinabukasan ay binisita ni Mayor Palacio kasama ng kanyang binatang anak na si Oron ang mga biktima ng sunog. Namahagi sila ng mga kinakailangan ng mga ito. Supot na naglalaman ng 2 sardinas, 3 pirasong instant noodles at 2 kilong bigas. Bukod sa mga iyon, namahagi rin sila ng mga damit para sa mga residente. Lahat ay nabahagian. Pa, mag-iikot-ikot lang po ako rito. Sambit ni Oron sa kalagitnaan ng pamimigay ng tulong ng mayor sa mga biktima. Sige anak, at nang makilala ka ng mga tao rito. Tugon ng mayor sa kanyang anak. Nag-ikot sa lugar ang binata. Nasaksihan niya at namasdan kung ano ang kalagayan ng mga residenteng nasunugan ng mga bahay. Namasdan niyang maigi kung papaano maglatag ng karton o trapal sa sementadong sahig ng daan ang mga tao. Ito ang nagsisilbing higaan at upuan ng mga bata't matatanda. Pansamantalang tahanan, ika nga. Kitang-kita niya rin ang mga itim na kahoy na nagkalat sa daan, na sanhi ng pagkakasunog. Mga gamit sa lugar na iyon na naabo. Ang ilang tao ay naghahagilap at nagkakalkal pa sa kanilang nasunog na bahay ng kahit anong gamit na maaari pang mapakinabangan o ibenta sa junk shop. Sa isang bahagi ng lugar na iyon ay napansin niya ang mga nagkukumpulang tao. Nilapitan niya ito upang alamin ang dahilan. Sumingit siya sa mga nagkukumpulang tao at nakita ang isang lalaking may hawak na mikropono at nagsasalita habang may nakatutok na kamerang buhat naman ng isang lalaking mas malaki pa ang katawan. Dinig na rinig ni Oron ang mga sinasabi ng tagapagbalita. Ang sanhi raw ng sunog ay maaaring maling linya ng kuryente. 90% ng lugar ang natupok. Mahigit 300 pamilya ang apektado. Walang naiulat na namatay, subalit may 2 nawawala. Sa mga nakita at narinig ng binata ay wala man lang siyang naramdamang awa. Wala siyang pakialam sa mga tao roon. Hindi siya kagaya ng kanyang amang malapit ang puso sa mga mahihirap. Iniwan niya ang kumpulan ng mga tao at ipinagpatuloy ang pag-iikot sa lugar. Sa gitna ng mga sunog na kahoy, ng itim na mga pader at naabong mga gamit ay napansin niya ang isang nakatumbang aparador. Mas malaki ito sa pangkaraniwan. Maganda pa rin ang kulay nito at parang hindi naapektuhan ng sunog. Ang kulay nitong brown na medyo mamula-mula dahil sa swabing barnis nito ang labis na nakapagbigay kariktan dito. Dagdag pa ang orasan sa kaliwang bahagi nitong nakadikit mismo sa aparador. Ay mapagkakamalan mo itong mamahalin. May naisip ang binata. Sa mansyon ng pamilya Palacio. Dahan-dahan lang sa pagbubuhat at baka bumagsak. Minamanduhan ni Oron ang 2 lalaking nakabarong habang buhat-buhat ang isang aparador. Saan po namin to ilalagay? Tanong ng isa sa mga nagbubuhat. Idiretso nyo lang sa loob ng kwarto ko. Sagot ng binata. Pagkalapag ng lumang aparador, sa kwarto ng binata ay agad umalis ang 2 nakabarong na lalaking nagbuhat nito. Mula sa bulsa ay inilabas ng binata ang kanyang mamahaling cellphone
at may tinawagan. "Hello tol, may bago ako rito. Baka gusto mo?" Sambit ng binata sa kanyang kaibigang anak ng congressman na nasa kabilang linya, habang mainam na tinititigan ng lumang aparador na nakuha niya kanina sa pinangyarihan ng sunog. "Ayos yan tol, akin na yan. Wag mo nang ialok sa iba," tinig ng kanyang kaibigan sa kabilang linya. Pinutol ng binata ang kanilang pag-uusap. Muling ibinulsa ang cellphone at patuloy na pinagmasdan ng aparador. Marami na siyang naibentang kung ano-anong antigong bagay na nakukuha niya sa kung saan-saan. Ang iba sa mga ito ay hindi totoong antigo at sa halip ay pinagmumukha lang luma. Na ibebenta niya ang mga iyon sa mataas na halaga, konforme sa mabubuo niyang istorya patungkol sa mga iyon. 2 bagay na lang ang naiwan sa kwarto niya ngayon. Isang malaking bangang walang pintura, subalit nadidisenyuhan na mukhang parang anito, at isang tabak na mayroong kalawang sa bahaging hawakan nito. Kailangan niya pa itong ipalinis upang magmukhang mamahalin. Ngayon nga ay naragdagan ito ng isang lumang aparador. Sa itsura nito ay hindi na kailangan pang linisan o may baguhin man lang para makahanap ng bibili. Nakapagtatakang sa pinangyarihan ng sunog niya nakuha ang lumang aparador na iyon. Subalit hindi ito makikitaan ng kahit anong pinsalang sanhi ng sunog. Nilapitan niya ito at sabik na hinawakan ang hawakan ng pintong gawa sa tanso para sana buksan at makita ang loob. Baka kasi ang itsura ng loob nito ang may kailangan pang ayusin. Matigas ang pagkakasara ng pinto. Mukhang nakakandado at wala naman siyang susi para rito. Tinawag niya ang isa sa 2 lalaking nakabarong na kaninang nagbuhat nito para magpatulong. "Sir, ayaw talagang magbukas eh." Sambit ng lalaking nakabarong. Hawak ang kapirasong alambre na abala pa rin sa pagsusuot noon sa susian ng pinto ng lumang aparador. "Sirain mo na lang ang pinto. Ipapagawa ko na lang pagkatapos." Kunot noong utos ng binata. Mabilis na lumabas ng kwarto ang lalaking nakabarong at pagbalik nito ay may dala na itong maso na mas malaki ng kaunti sa ordinaryong martilyo. Pumwesto ito sa harap ng aparador. Sinentro ang susian nito na nasa ilalim ng hawakan ng pinto at inihampas ang dalang maso. Nagkaroon ng gasgas ang bahaging iyon ng aparador, subalit hindi ito bumukas. Sa pangalawang pagkakataon ay inihampas ng lalaking nakabarong ang dalang maso sa parehong bahaging tinamaan kanina. Mas malakas. Tanggal ang hawakan ng pinto. Bumukas ang aparador. Halos masuka ang 2 sa nakitang laman ng aparador. 2 kalansay ng tao. Halatang pagkasunog ang dahilan kung bakit ang mga buto na lang at 2 bungo ang natira. Ang ilan sa mga buto ay maitim. Dagdag pa ang amoy na nanggagaling dito, na katulad ng nasusunog na buhok o balahibo ng manok. "Ilabas nyo yan at linisin. Itapon nyo ang mga buto." Muling utos ng binata na halatang bumaliktad ang sikmura, dahilan kaya mabilis na tinungo ang banyo. Tinawag ng lalaking nakabarong ang kanyang kasama para magpatulong ilabas ang lumang aparador. Itinapon nila ang mga buto at nilinis ang loob nito. Inayos din nila ang bahaging nasira gawa ng pagkakahampas ng maso. Kinagabihan ay muling ibinalik ng 2 lalaki ang lumang aparador sa loob ng kwarto ng binata. "Ayos na ba?" tanong ng binata. "Opo," sagot ng mas malaking lalaki, kasabay ng kanilang pagtango. "O heto, mag-happy-happy muna kayo. Ako na ang bahala kay Papa." Inabutan ng binata ang 2 ng tig 1,000 piso. Agad na nilisan ng 2 tauhan ng mayor ang mansyon. Binuksan ng binata ang aparador. Malinis na ang loob nito. Wala na rin ang amoy na katulad ng nasusunog na buhok o balahibo ng manok. Bukas ng umaga ay maaari niya na itong ihatid sa kanyang kaibigan. Tinungo niya ang kama at nahiga hanggang makatulog na mayroong ngiti. Hating gabi ay nagising ang binata dahil sa isang pamilyar na amoy. Parang amoy ng nasusunog na buhok o balahibo ng manok.
Bumangon siya muli sa pagkakahiga para alamin kung saan iyon ang gagaling. Nang mapatapat siya sa lumang aparador ay mas lalong lumakas ang nakasusulasok na amoy. Binuksan niya ang pinto nito. Laking gulat nang makita ang mga nasunog na buto sa loob nito. Nakapagtataka dahil ipinalinis niya na ito kanina. Lumabas siya para tawagin ang 2 tauhan ng kanyang ama. Subalit wala pa ang mga ito. Bukas ng umaga niya ihahatid sa kaibigan ng aparador. Walang nagawa ang binata kung hindi siya na mismo ang muling naglinis ng loob nito. Kumuha siya ng sako at doon inilalagay ang mga sunog na buto. Pero may mali. Bakit hindi nauubos ang mga buto? Bakit hindi napupuno ang sako? Binilisan niya ang paglilinis ng mga buto mula sa loob ng aparador, papunta sa sako. Pero ganoon pa rin. Mas lalo niya pang binilisan, subalit parang pabalik-balik lang ang mga buto na ipinapasok niya sa sako at sa mga buto na muling lilitaw sa loob ng aparador. Ah! Malakas na sigaw ng binata. Natuloy pa rin sa kanyang pagdilipat ng mga nasunog na buto sa sako. Narinig ni Mayor Palacio ang sigaw ng kanyang anak, kung kaya't mabilis nitong tinungo ang kwarto nito. Naabutan niya ang binata na nakaluhod sa harap ng bukas na aparador na walang laman sa loob. Sa tabi ng kanyang anak ay may sakong wala ring laman. Nagtataka na ang mayor sa ikinikilos ng anak dahil parang mayroon itong kinukuha mula sa aparador at isinasalin sa sako kahit wala naman talagang kahit anong laman iyon. Anong ginagawa mo, anak? Tanong ng mayor na halata pa rin ang labis na pagtataka. Itong mga buto kasi pa. Inilalagay ko sa sako. Ayaw maubos-ubos. Kanina ko pa ito isinasalin. Balis ang sagot ng binata. Pero anak, wala namang mga buto. Nag-aalalang paliwanag ng mayor sa kanyang anak. Kung ayaw nilang mailagay dito sa sako, susunugin ko na lang ng tuluyan ang mga butong ito. Parang pinanawanan ng katinuan ng binata dahil sa pagkakangisi nito. Patakbong lumabas ng kwarto ang binata at sa pagbalik nito ay may dala ng isang bote ng gasolina at lighter. Anong gagawin mo dyan, anak? Tanong ng mayor, subalit parang wala nang naririnig na kahit ano ang binata. Ibinuhos nito sa aparador ang dalang gasolina at sinilaban gamit ang lighter. Nagliyab ang aparador. Kumalat ang apoy sa ibang bahagi ng kwarto. Malakas na tumatawa ang binata habang pinagmamasdan ang nasusunog na aparador. Hindi mapigilan ng mayor ang mapaiyak habang pinagmamasdan ng anak. Unti-unting lumaki ang apoy at nilamon ang kabuuan ng mansyon ng mga palasyo. Kinaumagahan ay dinagsa ng mga tao ang nasunog na mansyon ng mayor. Isang lalaki ang may hawak na mikropono at nagsasalita habang may nakatutok na kamerang buhat naman ng isang lalaking mas malaki pa ang katawan. Rinig na rinig ng 2 tauhan ng mayor ang ulat ng tagapagbalita. Ang pinagmulan daw ng sunog ay gasolinang natapon sa kwarto ng anak ng mayor na sinilaban gamit ang lighter. Natagpo ang sunog ang bangkay ng mag-ama. Siguradong malulungkot ang mga mahihirap sa pagkamatay ng mabuting mayor. Mabuting mayor daw, pre. Pumayag nga siyang ipasunog ang bahay sa squatter area na pagmamayari ni Congressman. Sambit ng isa sa mga tauhan ng mayor, sabay tawa. Oo nga, pre. Pareho silang demonyo ni Congressman. Tugon ng mas maliit na tauhan ng mayor. Tumigil sa pag-uusap ang dalawa nang may dumating na isang magarang sasakyan. Iniluwa nito si Congressman kasama ang binatang anak nito. Dinumog ng reporter at mga tao ang Congressman. Samantalang ang anak naman nito ay humiwalay sa kumpulan ng mga tao. Habang nagmamasid sa paligid ang binata ay may napansin ito sa isang bahagi ng nasunog na mansyon. Isa iyong nakatumbang lumang aparador. Kung umabot kayo dito sa dulo ng video ito, pakiusap, pakilike na yung video, pakishare na rin, tapos subscribe na kayo dito sa channel natin. Hit nyo na rin yung notification bell para palagi tayong updated sa mga ilalabas pa nating kwento. Maraming salamat.